Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, salamat pare at sa kaorasan ito bago po natin ipagpatuloy na tatalakayin ang programa ng Diyos sa daigdig, sa kaharian ng Diyos, sa panutuntunan ng consummation is, na ang ibig sabihin ay natapos na po ang lahat ng gawain ng Diyos sa daigdig. Kaya bago po namin ipagpatuloy ay ako po ay bumabati at nagbibigay pugay sa aming Supreme King sa kaharian ng Diyos na walang iba, His Majesty Supreme King Pilimon Undok Riambonanza. So yan po yung aming Supremo o aming guro sa kaharian ng Diyos dito po sa bansang Pilipinas, no? Na siya po ang nagsigaw sa kaharian ng Diyos sa bansang Pilipinas, walang iba ang aming mahal na hari, Pilimon Undok Riambonanza. At ganoon din sa lahat ng mga 5 spiritual mothers na nandun ngayon sa Purok Nyo Jerusalem, sa Rizal Shrine, no? Sa Talisay, Dapitan City, no? Sa Zamboanga del Norte, sa templo ng aming mahal na guro. So, isang mapagpalang oras po sa inyo, nanay, at ganoon po sa aming mahal na Pangulo na siya po ngayon ang kasulukuyang presidente, no? O aming president sa The Royal Alpha Omega Rin Trading Corporation, no? Walang iba ang aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. Isang mapagpalang oras po sa orasan na ito, mahal na Prinsipe. At ganoon din sa aming President din sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation na walang iba ang aming haring Adolfo B. Riambonanza. So yan po yung dalawang magkapatid na humawak sa dalawang company sa kaharian ng Diyos. Ako po ay nagbibigay pugay po sa inyo, mahal na hari Adolfo Riambonanza. At ganun din sa lahat ng mga royal family ng Riambonanza. Isang mapagpalang oras po sa inyo lahat. Nandyan ngayon sa templo sa Dapitan Shrine City. So, uli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng kinatawan ng aming mahal na hari, mahal na Haring Pilimon Undok Riambonanza mula sa 12 tribes at hanggang doon sa 12 Apostoles na mula Region 1 hanggang Region 12, no? Na kaibilangan po sa aming direktor sa Region 2, no? Walang iba, Haring Edgar Palor de Gotom. So, isang mapagpalang oras po, hari, sa inyo. At ganoon din sa iyong Reyna na walang iba, Reyna Rose Padillo de Gotom. Isang mapagpalang oras. At sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas,
hanggang sa mga municipal leaders sa buong Pilipinas, barangay down to pro, no? Ako po ay nagpapasalamat sa lahat sa karosan na ito. At sa lahat ng mga hari at reyna, prinsipi at prinsesa sa loob ng kaharian ng Diyos, isang mapagpalang oras sa ating lahat. So sa buong puwersa ng The Kingdom of God, narito po kami ngayon live sa Region 2, official, sa province ng Quirino. Dito po kami ngayon sa bahay ng aming kapatid na walang iba, si Reyna Merlita Baltasar. So dito po kami ngayon at nagpapahayag upang malaman po, no, sa lahat ng mga tagapagsubaybay, sa lahat ng mga viewers, lalong-lalo na po sa talagang nagsubaybay sa kaharian ng Diyos, no? The Kingdom of God. So, kami po ay nagpapahayag sa mga bagay o sa mga programa ng Diyos na nauukol, no, sa plano ng Diyos. Saan? Sa banal na kasulatan. So, sapagkat ang banal na kasulatan, yan po yung plano ng Diyos sa daigdig. Doon niya lahat isinulat ang plano. Kaya ayon po sa aming mahal na dakilang guro, na walang iba, mahal na hari, Pilimon Undok Yambonansa, na ang Bible ay mayroon po siyang 4 na factors. Na ang una, prophecy, at ang pangalawa ay history, at ang pangatlo po ay ang mathematics, at ang yung pangapat, yan po ay science or siyensya. So yan po ang nagkatagong lihim sa banal na kasulatan, na upang na malaman po natin yung mga propesya sa Diyos, lalong-lalo na po dyan sa talinghagang salita niya, no? Yung parabol sa banal na kasulatan. Kasi marami po ang nagpapahayag sa banal na kasulatan sa buong mundo. No? Sabihin lang natin sa buong mundo, maraming nagpapahayag. Ngunit ano ba yung katotohanan? No? Kaya nga, kami po ay walang humpay na nagbibigay sa inyo ng aral. No? Lalong-lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas, sapagkat ito nga ang pinili. No? Pag sinabing pinili, ibig sabihin nakatago doon ang hiwaga sa Diyos. Kaya hindi po kami mahiya na sabihin sa inyo ang mga parabol o parabola sa Diyos na naaangkop dito sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po sa banal na kasulatan. No? Kaya, pagpatuloy po natin na abangan at panoorin. Dito po kami ngayon live sa Facebook, no? Kasi salamat po tayo sa Diyos sapagkat binigyan na po tayo ngayon ng mga high-tech na kagamitan. So, ibig sabihin na talagang makikita na po sa buong daigdig yung kanyang kagustuhan. Sapagkat ang kagustuhan ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian, no? Or the Kingdom of God. No? Yan po yung programa ng Diyos. Kaya, papatunayan po namin na ang kaharian ng Diyos ay wala sa doon sa taas at wala din dito sa ating puso at higit sa lahat, no? Wala din doon sa ilalim ng lupa, no?
Kasi ang kaharian ng Diyos ay nasa isang bansa. No? Ang kaharian ng Diyos ay nasa isang bansa. No? Pero ang bansa na ito ay nakatago ang lihim o hiwaga sa Diyos. Kagaya ba sa unang bansa na tirahan ng Diyos na siyang Israel? No? Na siyang Israel. Yan po ang unang bansa na tirahan ng Diyos. Bakit? Sapagkat nandoon nakatira ang Diyos. No? Kung ating babasahin sa banal na kasulatan sa Jeremias 3:17, pakibasa po natin kapatid. Ano ang sinabi ng Diyos? So, ganito po ang sinasabi. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila sa ayon ng pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. So, maliwanag po yung plano ng Diyos sa Bible, no? Kasi inuulit ko, ang Bible, ayon po sa itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro, ay mayroon po yang nakatago sa banal na kasulatan, mayroon pong nakatago yan. Ano yung nakatago? 4 factors, no? In the Bible. Kaya inuulit ko, ang una ay propesya, pangalawa ay ang history, at ang pangatlo ay ang mathematics, or ang pang-apat ay siyang science. So, paano natin malaman ang kilos at galaw sa daigdig at ang kilos at galaw sa kaharian ng Diyos na nasa bansa? Diba? Kaya nga, tingnan po natin yung plano. No? Bagaman maraming nagpapahayag sa salita ng Diyos, ngunit isipin po natin ng mabuti kung alin ang totoo at kung alin namang hindi totoo. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid ay marami pong nagsisilabasan na sila po ay nagdala sa pangalang Kristo, ngunit mayroon din sinabi ng Diyos na hindi natin yan pagtakahan sapagkat hinula na niya ng una pa. No? Na maraming magsisidala sa aking pangalan na sila din ay magsisigaw na silang Kristo. No? Silang Diyos. Ngunit tingnan po natin ang katotohanan kung ano ang dala ng Diyos. Kaya nga, umpisahan po natin dito sa istorya, sa tahanan ng Diyos. Na siyang Israel, na siyang Jerusalem. Bakit nasabi ko? Sapagkat ang Israel ay ang pinakasentro ang Jerusalem. Sino yung nandoon sa Jerusalem? Walang iba si Panginoong Hesus. Si Hesus, Kristo siya, mga kapatid, Kristo. Nang ibig sabihin, ang Kristo ay pinili ng Diyos. O pinahiram ng langis. Saan nakatira ang ating Panginoong Hesus? Nandito, sa Jerusalem. Kaya, dito natin titingnan ang istorya sa Diyos. Para malaman po natin yung katotohanan. No? Yung kaganapan ng Diyos, yung plano ng Diyos sa daigdig. Kasi hindi natin basta-bastahin ang plano ng Diyos sa daigdig. At hindi natin basta-bastahin yan kung saan-saan na lang ituturo.
Sapagkat pag nagkamali tayo na magturo, paparusahan tayo ng Diyos. No? Paparusahan tayo ng Diyos. Kailangan sundan lang natin yung kanyang programa. Sapagkat ang programa ng Diyos sa daigdig, inihalimbawa yan sa isang pinikula ba? Tayo po ang artista, ang Diyos po ay ang direktor. Drama ba sa daigdig? Kaya, mayroong bida at mayroong ding kontrabida. So, tingnan po natin ngayon yung plano, no? Sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito man ang dala ng Diyos. Bakit nasabi ko na ito man ang dala ng Diyos? Basahin natin Lucas 4:43. Pakibasa natin, kapatid. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, Sino nagsabi? dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan at ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So napakaliwanag po, mga kapatid. Sabi ni Jesus na dapat ko namang ipangaral ang mga mabubuting balita. Sa anong balita? Tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So ibig sabihin, nalalaman natin yung tunay na dala ng Diyos. Ano ang dala ng Diyos sa daigdig? Kaharian ng Diyos. Sino ang mapalad na pinili na isang bansa na doon itayo ang kaharian ng Diyos? Walang iba, ang Israel or Jerusalem. Sino ang sinugo upang itayo ang kaharian? Si Panginoong Hesus. No? Pero, mga kapatid, noong nangaral na ang ating Panginoon sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos, ay walang naniniwala, no? Ang mga tao doon. No? Walang naniniwala. Kaya nga, mga kapatid, magpapasalamat po tayo sapagkat walang tumanggap sa ating Panginoong Hesus doon. Salamat po tayo. Para matupad ang hula, dahil hindi man tinanggap siya doon sa Jerusalem, ayon po sa sinabi ng Diyos, ayon sa sinabi ni Panginoong Hesukristo, kung ating babasahin yan sa kasulatan, sa banal na kasulatan sa Lucas 13, ang talata po ay 34 hanggang 35. No? Pakibasa po natin, Hari. Ano ang sinabi ni Jesus, Jerusalem, na siyang luklukan ng Diyos? Ganito po ang sinasabi, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo? Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anumang ang iyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So, tingnan po natin, yung kilos at galaw sa kaharian ng Diyos. Pinadalhan tayo ng Diyos ng isang tao, no? Na may katawan, na may laman, na siyang Kristo. Sino yung Kristo? Si Panginoong Hesus. Sapagkat siya po ay pinili ng Diyos. Ngayon, bagaman walang tumanggap sa Kanya, sa isang bansa na doon pinili ng Diyos, kaya nga sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoong Hesus, inilantulad niya sa isang inahing manok. Sapagkat yan po ang
kagustuhan ng Diyos doon. Na inantulad niya sa isang inahing manok na yung kanyang mga sisiyo na talagang isisilong ba niya sa kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw man. No? Sapagkat yun talaga ang kagustuhan ng ating Panginoong Kristo. Na gusto niyang tipunin ba yung mga anak ng Diyos. Ngayon, hindi man tinanggap. No? Hindi tinanggap si Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, aalis na lang ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. No? Yan ang sinabi ng Diyos. Siguro, hindi naman siguro matawag natin sinungaling ng Diyos. Diyos yan eh. No? Pag sinabi niyang hindi nyo na ako makikita, malamang talaga, hindi talaga magpakita ang Diyos doon. Kasi wala mang tumanggap sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ano ang sabi ng mga tao nung nangaral siya sa kaharian ng Diyos? No? Ano ang sinabi ng mga tao doon? Kung ating babasahin po yan sa Marcos, Marcos 7:6, no? Pakibasa po natin. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahulan ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Dadapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tingnan mo na ang sinabi ng Diyos. Ha? Marunong lang bigkasin ang Diyos. Marunong bigkasin. Pero nakikita kasi ng Diyos na nasa bunganga lang ang kanilang yung pagsamba. Kaya nga, dahil hindi man tinanggap si Panginoong Hesus, dahil alam ng ating Panginoon ang kanilang isip at ang mga puso ay talagang pakunwari lamang. Kaya yung plano sa pagtayo sa kaharian doon ay kinuha ng ating Panginoon. Sapagkat umalis man si Panginoong Kristo. Kasi ang kaharian ng Diyos, ang may-ari, siya, Diyos. Pag umalis, ibig sabihin, dala po niya ang kaharian. Yan po ang pattern ba sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi man niya maghiwalay ang kaharian at yung Diyos. Hindi yan magkahiwalay sapagkat yan po ay plano. Plano. Kaya nga, dahil man siya ay aalis, so, ang tanong, saan kaya siya pupunta? Diba? Lalong-lalo na. Alam ng mga tao, pag binanggit mo yung Panginoong Kristo, sabi na, patay na. Wala na, patay na. Pinako nga sa krus eh. Pero ang tanong, mga kapatid, tanong ko po sa inyo, mayroon bang mamamatay na Diyos? Ha? Sa kanya lahat eh. Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya niyang gawin. Kahit na pinupinuhin mo pa. Sa kanya yung buhay. Kaya walang Diyos na mamamatay. Kaya nga doon sa panahon ni Jesus, nung nandun pa ang banal na Espiritu, yung kabanal-banalang Espiritu Santo ng Diyos, na kahit mang anong pasakit sa kanya doon, kahit anumang parusa sa kanya doon, ay hindi siya nakaramdam ng sakit. Hindi siya nakaramdam ng sakit. Bakit? Kasi nandoon ang Espiritu Santo ng Diyos sa kanyang katawan. Kaya nung umalis na yung Kristo sa kanyang katawan, yung Diyos, yung Espiritu ng Diyos, ay nakaramdam na siya ng sakit.
No? Nakaramdam siya. Kasi, halimbawa ba sa isang skull bird, yung itak ba? Yung itak, doon sa, di ba, may bahay, may bahay po yan. Pag nandoon pa yung itak, kahit man anong pako mo yan, ay hindi yan tatagos. Kasi nandoon pa yung itak, doon sa kanyang bahay. Na kahit man pakuan mo yan, ay hindi yan matatagos. Katulad yan sa Panginoon natin, si Panginoong Jesucristo. Yung nandoon pa yung banal na espiritu sa kanyang katawan, na kahit man anong palo, anong parusa sa kanya, ay ni kailanman hindi nila nakitaan na umiyak. Kasi hindi siya makaramdam ng sakit. Pero nung ipinako na siya at umalis na ang kanyang yung Espiritu Santo ng Diyos sa kanyang katawan, kaya nga sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sa kanilang ginawa sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa totoo lang mga kapatid, si Jesus lang ang nakakaalam sa pangalan ng Diyos. Si Jesus lang. Dahil nung umalis na ang Espiritu Santo ng Diyos sa kanyang katawan, siya ang nagsigaw. Anong sinigaw niya? Eli, Eli, lama sabachthani. Yun ang Ama na tumahan doon sa kanyang katawan. Siya lang ang nagbanggit doon sa pangalan ng Diyos na Eli, Eli, lama. Kaya nga, yung pag-alis ng banal na Espiritu Santo ng Diyos sa katawan ng ating Panginoon Hesus, pati ang kaharian, inalis ng Diyos doon. Kaya nga sinabi nga ng Diyos doon sa, mababasa po yan sa Kronikas ba? Pare? 2 Kronikas 3:15. 15:3. Pakibasa nga natin. Anong sinabi ng Diyos? So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong sa saserdote at walang kautusan. Tingnan nyo. Sabi ng Diyos, ngayon nga ang Israel ay malaon na wala ng Diyos. Sinungaling ba yung Diyos pag nagsinabi niya yun? Wala ng katuruan. No? Wala ng kautusan. Saan na? Nandoon na sa isang bansa. Bakit? Nandoon na sa isang bansa. Basahin natin. Matthew 21 verse 42 hanggang 43. Pakibasa natin. Anong sinabi ng ating Panginoong Hesus? Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sige, pakinggan natin. Kailan may bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harapan ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, maliwanag po mga kapatid. Hindi nanggaling sa akin, mismo nanggaling sa salita ng Diyos. Bagaman hindi sa tinanggap, sabi ng ating Panginoong Hesus, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So, ibig sabihin mga kapatid, tingnan po natin ang kilos at galaw sa isang bansa ayon po sa nakahula. No? Ano kayang bansa
ang tinutukoy ng Diyos. No? Anong bansa kaya? Kung ating isipin, hindi siya nagbigay ng address. No? Pero mayroon siyang ibinigay na direksyon. Kaya nga sinabi nga ng Diyos sa banal na kasulatan, Matthew 6:33, no? Na datapwat hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos. Ano pa ang kanyang ipapahanap? At ang kanyang katuwiran. Ano pa? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang maidaragdag sa inyo. So, ibig sabihin, ito talaga ang pinapahanap ng Diyos. Sino ang maghahanap nito? Ang mga tao. Bakit? Doon niya ibinigay ang plano. Bakit nasabi namin na hanapin ang kaharian ng Diyos? At sinabi ng Panginoong Kristo po yan, na hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Bakit? Nandoon siya Pag mahanapan na natin itong kaharian ng Diyos, doon na natin matatagpuan siya. Sapagkat siya yung may-ari. Ngayon nga, sinabi ng Diyos, alisin ko sa inyo ang kaharian, ibigay sa isang bansa. Kaya nga pinapatunayan ng Diyos yan Kung ating basahin po yan sa Isaiah 65:1, pakibasa natin, friends. Ano ang sinabi ng ating Panginoon? Isaiah 65:1. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ako'y napagsasanggunihan ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako. Saan? Sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Napakaliwanag. Hindi natin pwedeng baliin yan. Sapagkat yan po ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, yung hindi nagsihanap sa akin. Bakit? Hindi kasi ito hinahanap Kaharian ng Diyos. Ano ang hinahanap? Mga kapatid. Ano ang hinahanap ng mga tao? Hindi ko na sabihin yan. Alam niyo yan. Ano ang hinahanap ng mga tao? Imbis na kaharian ng Diyos, ang ipapahanap, hindi. Kaya nga, palaging binibigkas yan sa bunganga, lalo-lalo na po sa mga ngaral ngayon. Pagbigkas pa, English pa yan. Seek first the kingdom of God, kapatid. Pero ang tanong, naintindihan ba? Yan ang tanong. Kaya pasalamat po tayo, at higit sa lahat, pasalamat po kami sa aming mahal na dakilang guro. Mahal na Hari Pilimon Undok Riambunansa. Bakit? Kasi dumating na yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Basahin natin. 1:8:32. Pakibasa natin, friends. So ano yung katotohanan? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At iyong makikilala ang katotohanan. At iyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Napakaliwanag. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Bakit sinasabi ng Panginoon yan? Kasi nakulong tayo sa kadiliman. Ngunit pasalamat tayo dahil may sinabi ang Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Kolosas 1:16. Kolosas 1:13.
ano muna, i-atras mo na lang sa 13. So ganito po ang mababasa ayon po sa Colosas 1:13 na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman Ayun. at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Napakaganda ang plano ng Diyos, di ba mga kapatid? Nung tayo doon sa kadiliman, kasi hindi natin alam ang katotohanan. No? Basta ang alam natin, mayroon tayong Diyos, makakain tayo ng 3 bisis ng araw, at makapagsimba tayo, ay ayos na. Pero anong sinabi ng Diyos? Nung tayo na sa kadiliman nung una, o kapangyarihan ng kadiliman, at nilipat tayo sa kanyang kaharian. Saan? Doon sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga sinabi ng Diyos, kung ating babasahin yan, John 3:16, pakibasa natin, friends. Magbigay muna tayo ng yung direction ba, bago namin ipahayag yung talagang kabuuan. Sige, basa natin, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sos, yun pala yung plano ng Diyos. Napakagandang plano ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay ang bugtong niyang anak, na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang higit sa lahat, hindi mapahamak. Baliktad naman ang mga plano ng tao ngayon. Sabi ng mga tao ngayon, magugunaw do ang mundo. Kung hindi naman, mamatay ka muna. Bago makamtan ang buhay na walang hanggan. Paano mo makamtan yung buhay na walang hanggan? Patay ka na ngayon. Mga kapatid. Kaya nga, nagbigay ang Diyos ng direksyon na ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay makakamtan ang buhay na walang hanggan. Tapos ipangaral mo yung kamatayan, di ibig sabihin kontra sa Diyos. Subukan mo, pangaral mo yung kamatayan, pangaral din ng Diyos ang buhay. Sa'yo kamatayan, sa Kanya buhay, di magkontra. Ginawa mo sinungaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, ang sinumang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi din yung isa, mamatay muna tayo para bago natin makamtan ang buhay na walang hanggan. Paano mo makamtan yan? Patay ka na ngayon. Sabi ng Diyos, buhay. Nga sabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ako ang Diyos ni Jacob. Ako'y hindi Diyos sa mga patay, kundi ako'y Diyos sa mga buhay. Napakaliwanag po yan, mga kapatid. Kaya, naparito po kami sa pamamagitan ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est sa programa naming mahal na dakilang gurong mahal na hari, Pilimon Ondok Riambulansa. At ituturo namin yung katotohanan. Ayon po sa Matthew 24:14. Pakibasa natin, friends. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ipinangangaral ang ebanghelyong ito. Anong ebanghelyong pinapangaral? Ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. Sa lahat ng mga bansa? At kung magkagayoy darating ang wakas. Baka sabihin na naman natin kasi darating ang wakas, magugunaw ng mundo. Ano ba yung wakas?
na sinabi ng Diyos, darating ang wakas. Kasi tapusin na niya yung ating mga kapighatian ba? Yung hirap, yung kamatayan, yan po ang wawakasin ng Diyos. Hindi po yung tao. Yung kasamaan, kasama na lahat yan. Hindi yung tao ang wawakasan ng Diyos. Siya nga maghari ikaw pa maghari sa daigdig tapos wala kang kasama. Kaya nga, kinikilala natin ang ating Panginoon na siya hari. Siya Diyos. Subukan nyo. Halimbawa man kayo hari. Tapos wala kayong paghaharian, wala kayong kasama. Paano ka matawag na hari? Kaya nga, alamin natin ang plano sa daigdig ng Diyos. Kaya pinapatunayan ng ating kapatid kanina na ang tinutukoy na bansa na direksyon na nagkakabunga ayon po sa plano ng Diyos, nagbigay po siya ng patutuo. Sapagkat ayon nga sa Matthew 24:14 na ipangaral ang Ebanghelyo sa kaharian ng Diyos. At ano ang sinabi? Patutunayan sa lahat ng mga bansa o patutuo. Ngayon, sa panahon natin ngayon mga kapatid, paano natin papatunayan sa lahat ng mga bansa? Lalong-lalo na yun sa hirap natin ng mga hirap nating buhay. Ibig bang sabihin, isa-isahin nating bansa na ipangaral ang Panginoong Kristo? Doon pala nga sa bansang China, ipangaral mo yung pangalan Jesus. Tingnan ko kung bitayin doon. Kaya nga, nasabi ko na, paano ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga bansa? Sa pamamagitan ng kanyang ibinigay ngayon na mga gadget ba nga kagamitan natin ngayon, na kahit dito tayo sa Pilipinas, maririnig yan hanggang doon sa lahat ng mga bansa. Kasi may internet na tayo, mga kapatid. Kaya nga, nagbigay na ang ating presidente ng plano, napakagandang plano na sabi ng ating presidente na may libre ng internet. Di ba tayo masaya? Para makita na natin yung mga balita kahit sang sulok ng daigdig, alam na natin yung mga pangyayari. Kaya katulad itong programa ng Diyos na ipangaral ang mga mabubuting balita sa plano ng Diyos. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng ganito, live multimedia. Para yung tao na hindi, yung mga kapatid natin na hindi nakakaalam sa plano ng Diyos, malalaman din nila. Para sila po ay maligtas. Maahon doon sa kadiliman na kanilang, nandun pa sa kadiliman. Para maipasok, maidala sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, patunayan ko sa inyo mga kapatid, ayon po sa pangalawang patutuo sa mababasa sa Isaiah 2:4. Pakibasa natin, friends. Na totoo ba na ang kaharian ng Diyos ay nasa isang bansa? Basa. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao. At kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsud. Ang kanila namang sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. Sibat. Gawing karit. So yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan sa parabol. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang kanilang tabak ay gagawing sudsud at ang kanilang sibat ay gagawing karit. At ano pa ang sinabi?
ang bansa ay hindi ang bansa ay hindi laban, no? Sa bansa o isang bansa. So yan po ang nakasulat. Sabi sa banal na kasulatan, ayon po sa Isaias 2:4, ang kanilang tabak ay gagawing sudsod. At ang kanilang sibat ay gagawing karit. Ang bansa ay hindi laban sa isang bansa. So paano natin yan kalagin, mga kapatid? Sapagkat parabol man sa Diyos kung nasaan ang kaharian ng Diyos na ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So nagbigay po siya ng palatandaan, no? Para paglipat ng Diyos, alam niya yung kanyang puntahan. No? Halimbawa ba, kung mayroon kang lupa, lalo kung ano yung mga tanim mo doon, halimbawa lang natin saging, o di kaya ano pa bang mga prutas, itinago mo doon kasi hindi mo na kayang iuwi pa dahil marami kang dala. Halimbawa lang to, mga kapatid. Ngayon, kung saan mo itinago yon, siyempre, lagyan mo siyang palatandaan. Para pagbalik mo doon, alam mo na diretso yun, doon ko itinago eh. Kaya ganito po ang postura sa kaharian ng Diyos. Nagbigay po siya ng palatandaan doon sa isang bansa. Bagaman, bansa ang binanggit, pero mayroon pong direksyon. Bagaman walang address, may solusyon, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Diyos, ang tabak gawing sudsod. Ang sibat ay gagawing karit. Ang bansa ay hindi laban sa isang bansa. So, paano natin kalagin? So, ganito po ang itinuro ng aming mahal na dakilang guro, mga kapatid. Kailangan gagamit po tayo sapagkat ayon ko nga sinabi kanina na itinuro sa amin na ang Bible ay mayroon po yung 4 factors in the Bible. Una-una, prophecy. Pangalawa, history. Pangatlo, mathematics. At yung pang-apat, yung tinatawag na science or siyensya. So, gagamit po tayo ng roles, dalawa. History at mathematics. Kasi may kwintada para malaman po natin ito. Kung saan po ito naangkop na bansa. Dahil ang sinabi ng Diyos, alisin sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa. Ngayon, kailangan natin balikan yung taon kung kailan ginamit ng Diyos ang isang parabol sa banal na kasulatan. Babalikan po natin ang taon 1935. Ito ang ginamit ng Diyos na taon para madiscovery po natin o malaman po natin yung bansa na tinutukoy ng Diyos. So, 1935, ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, sino ang naging pangulo doon sa isang bansa na tinutukoy sa taong 1935? Ang tanong, sino ang naging pangulo sa taon na yan? So, walang iba, si Manuel Quezon. Yan po ang naging presidente sa taon na yan. Kaya, para matupad ang hula sa banal na kasulatan na ang bansa ay hindi laban sa isang bansa o makipagdigma man. Ngayon, para matupad ito doon sa isang bansa,
kailangan mayroon pong batas. So anong batas na ibinigay ng ating Pangulong Manuel Quezon sa kanyang panunungkulan, sa kanyang sa naging presidente siya? Ito po mga kapatid. Tinawag po itong Article 3, no? Section 1. Yan po yung article na ginawa ng ating Panginoong Manuel Quezon. So ang tanong, ano ba ang ibig sabihin na article na ito? Ito po ay nakasaad sa pambatasang bansa ng ating bansang Pilipinas na ni kailanman ang ating bansang Pilipinas ay hindi ito makipagdigma laban sa mga bansa. Bakit? May batas ang Article 3, Section 1. Kaya, mula noon sa panahon ni Manuel Quezon na siya ay presidente, pumunta siya sa lahat ng mga bansa at nakipag-summit meeting siya doon upang talakayin kung ano ang ikakabuti sa ating bansang Pilipinas. Yan po ang nakasaad sa article na yan. Kaya nga, paglipas ng 35 years, bakit 35 years? Siyam na presidente po dito yung dumaan. Siyam na presidente. Mula kay Manuel Quezon, siyam na presidente ang dumaan. Kaya, kunin po natin yung 35 years. Ano ang gagamitin natin sa mathematics? Yung tinatawag na plus. No? Kaya, i-plus natin. So, 5 plus 5 equals 0. Carry 1. So, 3 plus 3, 6 plus 1, 7. So, bring down 9, bring down 1. So, may sukat siya na 1970. So, ang tanong mga kapatid, sino ang naging presidente sa taon na yan? So, walang iba, si Ferdinand Marcos. Siya po ang naging presidente sa ating bansang Pilipinas. So ang tanong, pinagpatuloy ba ni Presidente Marcos ang naumpisahan na artikulo sa panahon ni Manuel Quezon? Pinatuloy po niya. Ngunit nirevise lang. Nirevise lang. Paano niya binago? Ginawa niyang article to section 3. Yan po yung pag-revise. Pero ganun pa rin ang tsuri, sistema. Nang ibig sabihin ay hindi makipagdigma kailanman ang bansang Pilipinas laban sa mga bansa. Kaya nga sa panahon ng ating Presidente Marcos, nakarating siya sa lahat ng mga iba-ibang bansa. Anong kanyang plano? Makinegosyate siya doon. Ano ang yung plano na ikagaganda sa ating bansang Pilipinas? Yan po ang tinutukoy sa article na ito. No? Na nakinegosyate o nakipag-summit meeting sa lahat ng mga presidente sa lahat ng mga bansa upang talakayin ang ikakaunlad sa ating bansang Pilipinas. Hindi mo talakayin nila kung paano tayo lumaban. Ikagaganda sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga, paglipas ng 2 taon, kung ating i-plus ulit, so, 7, bring down 7, bring down 9, bring down 1. So, may sukat po siya na 1972. So, ang tanong mga kapatid, ano ang nangyari sa taon na yan nung naging presidente
si Ferdinand Marcos sa ating bansang Pilipinas. So, ibig sabihin, siguro alam na po natin yung pangyayari sa taong 1972, lalo na po sa mga matatanda ngayon, no? Alam nila po yung istorya. Ano ang nangyari dito sa taong 1972? Ito po yung martial law sa ating bansang Pilipinas. So, ano bang ibig sabihin ng martial law? Sabi ng iba, lakas militar. No? Ang ibig sabihin ng martial law. Pero, ikaganda sa Pilipinas po yung martial law. Bakit? Sabi ng mga iba, ikakahirap hindi Ikaganda sana na ang ating bansang Pilipinas. Ngunit sinira lang ang plano. No? Sinira ang plano ng ating Presidente Marcos. Bakit niya pinamartial law ang Pilipinas noon sa 1972? Para makumpiska yung mga armas na kolorom. Na walang lisensya. Alam naman si Presidente Marcos ang kusang pumunta sa lahat ng mga barangay o ano bang bayan na yan. Siyempre mag-utos siya kasi mayroon siyang sundalo. Upang kumpiskahin yung mga armas na walang lisensya. At nung natipo na yon at nakumpiska na, sinadjis po yan ng ating mahal na Presidente Marcos noon na itapon nyo na lang yan doon sa gitna ng dagat. No? Ngayon, nakita ito ni First Lady Imelda Marcos ay huwag nyo nang ipatapon sa gitna ng dagat yan sapagkat ito mga matitibay na bakal. No? At makikinang. Pwede pa natin yan pakinabangan. Kaya sinadjis ni First Lady Imelda Marcos na ipadala doon sa tunawan ng bakal. Nung natunaw na yung mga bakal na yon, yung mga magagandang klase ng bakal, para gawing sud-sud at karit para matupad yung hula kung anong yung kilos at galaw ng isang bansa kung saan nakatapat ang hula sa propesya ng Diyos na kailangan mangyari na ang tabak ay gawing sod-sod at ang sibat ay gawing karit. Dahil yung plano ng Diyos na kailangan yung isinadjis ni First Lady Imelda Marcos na yung bakal na tunaw ay ipagawa na sud-sud ti arado. At gawing karit na yan ang kagamitan ng ating mga kapatid natin na nagbubukid, magsasaka, na ginagamit sa mga yung sa pagayan, yung palay. Doon yan natin doon natin yan makikita. Ngayon, para matupad ang hula sa banal na kasulatan na sinabi ng Diyos, alisin sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa. Ang tanong, nalalaman na ba natin kung anong bansa ang tinutukoy ng Diyos? Ayon po sa parabola niya, walang iba ang tinutukoy na bansa ay ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Yan po ang tinutukoy ng Diyos na bansa sapagkat mayroon po siyang ibinigay na direksyon ayon po sa parabol. Ngayon, tanong ko po sa inyo mga kapatid, saan ito naganap? Saan ito nangyari? Doon ba sa ibang bansa? Wala Dito mo lang yan makikita o matagpuan sa bansang Pilipinas ang kaganapan. Bakit? 1935 sa panahon ni Manuel Quezon, sino ang naging presidente sa taong 1935? Mag-research kayo kung anong bansa. Pilipinas lang. Mga kapatid, kaya natupad ang hula na yung bansa na nagkakabunga ay walang iba ang nakakuha sa parabol sa banal na kasulatan, kundi ang ating bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos?
So hindi po ako mahiya, hindi po kami mahiya na ipagsigawan na ang ating bansang Pilipinas, siya po ang nakakuha. O siya po ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kaharian. Kaya yan po mga kapatid, ang pinapatunayan ko sa gabing ito, ayon po sa kagustuhan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambonansa. Kami po ay nagpapasalamat sa Imalari. At ganun din po sa aming mahal na Pangulo, na walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonansa. Mayong gabi po, mahal na Hari ay Prinsipe. At sa ating Haring Adulfo, no? Riambonansa. Sa mapagpalang oras pare. At ganun po, ako'y nagpapasalamat mula Luzon, Visayas, Mindanao, buong pwersa ng The Kingdom of God, lalong-lalo na po sa mga apostolis ng Diyos mula Region 1, Region 12, na isa na po dyan, nakibilangan po ng aming regional director, no, sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligotom, mayong gabi Hari, at ganun po sa iyong Reyna, na walang iba, Reyna Rose Ligotom. So, sa lahat ng tagapagsubaybay sa oras na ito, sa aming pagla-live. So, lahat ng mga viewers sa kaorasan na ito, ako po ay nagsasabi po sa inyo ng isang mapagpalang oras at nagpapasalamat na patuloy kayo po na nagsubaybay sa plano ng Diyos. No? Hindi po namin plano po ito, plano po ng Diyos. No? Pero gumamit lang siya ng mayroong katawan at may laman upang isigaw ba, mayroon siyang utusan. Kaya ngayon ulit ko, ang palatandaan na pagbalik ng Diyos, yung hinihintay po natin na the second coming of God, ano ang palatandaan? Ang dala niya, kaharian ng Diyos. Buhat pa ng una hanggang sa paglibatan. Kasi sapagkat sinabi ng Diyos, mula pa nang itatag ang sanglibutan, hinanda na niya ang kaharian. Saan niya ibinigay? Doon, sa kanyang mga anak. Sino yung mga anak na pinilang Diyos nung nasa kanan? Nasa kanan. Paano yung kanan lang ba? Kung sabihin natin, kanan lang ba? Wala bang kaliwa? Ay mayroon din hinanda ng Diyos sa kaliwa. Basahin po natin dyan. Sa Matthew 25. Matthew 25. 41. Anong sabi ng nasa kaliwa? Basa. So ganito po ang mga basa ayon po sa banal na kasulatan. Mm. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Ang sabi? magsilayo kayo sa akin. Kayong mga sinumpa at pasa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yun pala ang hinanda ng Diyos. Pero paano yun sa kanan? Ano ang sinabi ng Diyos? Doon sa 35. So ayun po sa mga basa sa Matthew 25:34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, Anong sinabi ng Diyos? magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Punto. Ayaw ba natin yun mga kapatid? Hindi lang tayo pinagpala ng Diyos, kundi ibinigay pa ang kaharian ng Diyos. At kanyang ipamamana. Kaya sabi ng Diyos, buhat pa ng itatag ang sanlibutan, manahin ninyo ang nakahanda. Ano yung nakahanda? Yung kaharian ng Diyos. Kaya mapalad po tayo bansang Pilipinas, sapagkat dito na itatayo muli ng Diyos ang kanyang kaharian
na ni kailanman na hindi na ito magigiba. Kaya pasalamat po tayo sa lahat ng mga sumubaybay sa plano ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos, na walang iba po ang nagpapahayag sa plano ng Diyos, mga kapatid, kung ang the kingdom of God lamang, no? Sa ating bansang Pilipinas, sa pamamagitan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na hari, Pilimon Ondok Riam Bonanza. Kaya pasalamat po ako ngayon na mga kapatid natin na sa ibang bansa, no? Unang-una po dyan si Reyna Shirley Del Rosario. Reyna, no? Isang mapagpalang oras po sa iyo. At ganun po ang ating kapatid dyan sa Kuwait, no? Na walang iba si Prinsesa Claribel Baltasar. Isang mapagpalang oras po sa iyo, Prinsesa. So sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, sumubaybay, ako po ang inyong lingkod sa korasan nito, mga tagapagsaysay sa plano ng Diyos, walang iba, Haring Roger Pagumpana. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi po sa